Gawan ko nga ng paraan para makain pa yung taba ng karne ng baboy. Hello mga mi, magandang araw. For today's video ay gagawan ko nga ng paraan na itong taba ng karne ng baboy para makain pa. Kasama ko na nga din yung ilang piraso lang dito na pork chop. Yan, hinugasan ko na nga yan ng maigi at nilagay ko na nga sa aming kaserola para aking pakuluan muna. Nga ako nagluluto ng ganito ay pinapakuluan ko muna nga para lutong-luto nga yung karne ng baboy. Alis din yung mga sebon niya kapag nga pinapakuluan ko muna. Lagay nga ako dyan ng ginger powder para nga pangpawala ng lansa at syempre yung pamintang durog at asin. At pagkatapos ko nga mapakuluan ng ilang minuto, ayan, hinango ko na nga at sinala ko para mawala yung tubig. Pang pinapalamig ko at inaalis yung tubig niya sa salaan, ay ito naman yung gagawin kong mixture. Ang bola ay naglagay nga pala ako ng harina at pagkatapos ay yung cornstarch. Lagay ko nga ng cornstarch, naglagay ako ng asin, konting bitsin at syempre yung durog na paminta. Syempre, naglagay nga din ako ng isang itlog lang. Mailagay ko nga yung itlog ay hahalo-haluin ko na nga ito ng maigi para nga mag-combine yung lahat ng ingredients na nilagay ko dyan na pangpalasa. Doon ay dito ko nga ilalagay muna bago iprito nga yung mga taba ng baboy at saka yung balat. Pour na nga ng very light mga mi. Naglagay nga pala ako ng unting tubig ulit. Ganito na nga yung texture niya ay pwede na nga ito. At ayan nga, binuhos ko na nga pala dito yung pinakuluan ko kanina ng mga taba ng baboy at balat. Syempre yung ilang piraso ng pork chop. Make sure nga lang natin na lahat nga ay malagyan at maikot nga dito sa butter na ginawa natin kanina. Nga pala yung ginagawa ko kasi nga kapag taba lang na isasabaw ay hindi naman kinakain ng mga bata. Kapag nagluluto ako sa sabaw ay naalis ko na talaga yung taba kasi hindi naman talaga kakainin. Sayang lang minsan, kaya ito na yung ginawa kong paraan para nga makain pa rin. Siyempre nakakapanghinayang naman kung itatapon lang. Kapag isang nanay na nga tayo, marami tayong naisip na paraan para nga makagawa ng ulam para sa ating pamilya or sa ating mga anak. Kung doon ay marami tayong way para nga makatipid sa pang-ulam. Yan na nga siya nung matapos ko nga ma-mix. Kainit na nga pala ako dito sa aming kawali. Palang mantika ay yung ginamitan ko nga ito sa pagluluto ng lumpia. Ang naman at malinis pa naman nga, kaya dito ko na nga ipinrito. Kaya nagumpisa na nga pala ako sa pagluluto. Bali, inumpisan ko muna, inuna ko nga itong ilang piraso ng pork chop. Pag talaga paprito ay marami nga nakakain itong dalawang junakis ko. Ayun ang ginagawa ko para nga marami silang makain. Kaya nga lang sa akin kahit maraming proseso yung pagluluto ko, basta nga makakain sila ng marami. Kumbaga nasusolve sila or nakukontento sila sa pagkain at nasisiyahan. Uunahan ko na nga kayo mga mi, hindi nga ako araw-araw nang gumagawa ng ganito. At baka sabihin nyo nga ay pang pa-high blood itong niluto ko. At paspor na mga mi, ayan nga, naluto ko na nga siya. Tips ko nga ito para maging maluto. Nalamig ko muna at mamaya nga uulitin ko ang pagpiprito. Lumamig na nga rin yung mantika, ayan, ilalagay ko na nga ulit. At eto na nga, nakaluto na nga pala ako. Ito na, luto na yung lechon taba natin. Hanggang dito na lang muna ang ganap ko ngayong araw. Maraming salamat sa walang sawang pagsuporta at panonood. See you in my next video. Yun lang. Bye-bye.